Let us sa In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. the grace and peace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. To prepare ourselves to celebrate these sacred mysteries, brothers and sisters, let us first call to mind our sins and ask the Lord for pardon and mercy. We humbly say, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarama, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, sordero ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanlulunglong sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Let us bow our head and tell God first our own petitions. We pray for Dr. Corina Gutlay, Edgardo Pangilinan and family as they thank God for their blessings. We pray for our fellow Filipinos living, working abroad for their family. Let us pray. Almighty and merciful God, graciously keep from us all adversity, so that unhindered in mind and body alike, we may pursue in freedom of heart the things that are yours. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated. On the first reading, God shares divine wisdom with all who seek and are ready for it. God's wisdom is personified as a woman who is found by those who love her. A reading from the Book of Wisdom. Resplendent and unfading is wisdom, and she is readily perceived by those who love her, and found by those who seek her. She hastens to make herself known in anticipation of their desire. Whoever watches for her at dawn shall not be disappointed, for he shall find her sitting by his gate.
For taking thought of wisdom is the perception of prudence, and whoever for her sake keeps vigil shall quickly be free from care, because he makes her own rounds, seeking those worthy of her, and graciously appears to them in the ways, and meets them with all solicitude. The word of the Lord. Thanks be to God. My soul is thirsting for you, O Lord my God. My soul is thirsting for you, O Lord my God. O God, you are my God, whom I seek. For you my flesh pines and my soul tears, like the earth parts, lifeless and without water. My soul is thirsting for you, O Lord my God. Thus have I gazed toward you in the sanctuary, to see your power and your glory. For your kindness is a greater good than life. My lips shall glorify you. My soul is thirsting for you, O Lord my God. Thus will I bless you while I live. Lifting up my hands, I will call upon your name. As with the riches of a banquet shall my soul be satisfied, and with exultant lips my mouth shall praise you. My soul is thirsting for you, O Lord my God. I will remember you upon my couch, and through the night watches I will meditate on you. You are my help, and in the shadow of your wings I shout for joy. My soul is thirsting for you, O Lord my God. For the second reading, Paul comforts those who mourn the dead with the thought of the future resurrection. The living likewise will be caught up with them in glory when Jesus comes at the end of the age. A reading from the first letter of St. Paul to the Thessalonians. We do not want you to be unaware, brothers and sisters, about those who have fallen asleep, so that you may not grieve like the rest who have no hope. For if we believe that Jesus died and rose, so too will God, through Jesus, bring with him those who have fallen asleep. The word of the Lord. Thanks be to God. Let us all stand. Alleluia, 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 Alleluia. Stay awake and be ready, for you do not know on what day your Lord will come. Alleluia, 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 Alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus told his disciples this parable. The kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 5 of them were foolish and 5 were wise. The foolish ones, when taking their lamps, brought no oil with them. But the wise brought flasks of oil with their lamps. Since the bridegroom was long delayed, they all became drowsy and fell asleep. At midnight, there was a cry, "Behold, the bridegroom! Come out to meet him!" Then all those virgins got up and trimmed their lamps. The foolish ones said to the wise, "Give us some of your oil,
for our lamps are going out." But the wise ones replied, "No, for there may not be enough for us and you. Go instead to the merchants and buy some for yourselves." While they went off to buy it, the bridegroom came, and those who were ready went into the wedding feast with him. Then the door was locked. Afterwards, the other virgins came and said, "Lord, Lord, open the door for us." But he said in reply, "Amen, I say to you, I do not know you. Therefore, stay awake, for you know neither the day nor the hour." Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Tanong, naranasan niyo po ba yung habang nagbabiyahe kayo ay nawala ng gas sinasakyan ninyo? Sa mga nakaranas na, ano pong pakiramdam? Sa mga hindi pa, palagay ninyo, anong pakiramdam pag ganyan? Una, syempre mahirap. Mahirap magtulak. Pero meron pang pangalawang pakiramdam. Yung pakiramdam na kakahiya. Kasi may gauge naman yung gas. Makikita mo naman kung pa-empty na eh. Alam mo naman din na madalas ang traffic dito, pwede kang ma-stuck. At alam mo naman din na po pwedeng may gumamit ng ibang sa motor mo, sa sasakyan mo. Bakit hindi mo ugaliin na magkarga, hindi ng sakto, kundi yung may extra, para may pataan ka. Sa gayon, para hindi ka mahirapan at para hindi ka mapag-isipang tatanga-tanga naman. Narinig po natin sa ating gospel reading ang the parable of the 10 virgins. 10 dalaga na hinati sa dalawang kategorya. Yung mga hangal, sabihin nating tanga. Foolish ones. At yung mga matatalino. Yung mga hangal ay tanga dahil hindi sila nagbaon ng enough na langis para sa mga ilawan nila. Alam naman nilang mababalam o pwedeng ma-delay according sa kanilang kultura ang pagdating ng lalaki kakasal. They should have brought enough oil, extra oil with them. Kaya tanga eh. On the other hand, matatalino yung ibang 5 kasi nagbaon sila ng extra. Kaya sa huli, sila ang pinalad, sila ang na-bless na mga kasama nung lalaking ikakasal. At hindi yung mga syunga. Pakisabi nga sa tabi o sa katabi, kaya ikaw, wag kang tatanga-tanga. Gagamitin ko na yung pagkakataon. Sabihin mo sa kanya, kang tatanga-tanga. Simbahan ito, ha? Kakaiba ito sa sinihan. Sa sinihan, wag mo namang ituring na simbahan na bago ka umupo, luluhod ka muna sa gitna. Sinihan yan. At sa simbahan, wag ka rin namang uupo na parang ikay nasa sinihan. Nakadikwatro, nakahilatang parang ganon, kumakain pa minsan. At yan ay luhuran, hindi tapakan. Pakisabi mo na rin sa kanya. Tayo napapaligiran ng mga salamin, hindi basta mga pintuan. Marami ng mga bakas ng mukha dyan, huwag mo nang tatagtagan. At yung mga toilet natin dyan sa baba, ihian yan, pupuan, hindi basurahan. Naku, sakit sa ulo ng ibang tao. Anyway, lahat naman tayo may kanya-kanyang katangahan. Pero sabi nga, huwag namang pinang-araw-araw dinadalas-dalasan yan. Lalong-lalo na sa isang napakahalagang katotohanan na sinisimbolo ng ekstrang langis sa ating ebanghelyong napakinggan. Sa palagay ninyo, ano yung ekstrang langis na yan? Na dapat ay meron tayo pagharap natin kay Kristo. Na dapat ay may extra tayo. Dapat ay marami tayo ng bagay na ito. Sa palagay nyo, ano ang sinisimbolo ng ekstrang langis na ito sa ebanghelyo? Pera ba? Kayamanan? Ari-arian? Material na bagay? Come on! Huwag kang oo, masasabihan kang tanga. Pero hindi ako magsasabi sa'yo, kundi siya. Katulad ng sabi niya sa mayamang namatay sa Luke 12:20-21, hangal, tanga. Sa gabing ito'y babawian ka na ng buhay. Kanino mapupunta ang yaman mo? Kasi ang ibig sabihin ni Kristo doon, ng Panginoon ng Diyos doon, ano mga yaman natin, hindi talaga natin madadala pag namatay tayo, pagharap natin sa Kanya. So ano ngayon itong sinisimbolo ng ekstrang langis na ito na dapat ay meron tayo? Sa palagay ko, holiness, kabanalan, to be more specific, relasyon kay Kristo. Kaya nga, hindi pinahiram nang hihingi ng langis. Pengi naman, kahit konti lang.
hindi sila binigyan. Sapagkat we cannot live on borrowed holiness. We cannot live and even survive on borrowed relationship with God. Hindi mo pwedeng ipangumunyon ang anak mo. Hindi mo po pwedeng ipangumpisal ang asawa mo. Bagamat minsan may gumagawa nito. Naka-encounter na rin ako nito. Father, yung susunod asawa ko, babaero. Kaya mababara mo eh. Yung kasalanan po ninyo, ang sabihin ninyo, hindi ang kasalanan ng asawa ninyo. Nasabi ko na rin minsan sa mga kapatid ko, kahit sa mga kaibigan ko, magsimba rin kayo. Tama na, iniisip ko kayo kapag nagmimisa ako. Pero hindi sapat yon. Dapat magsimba rin kayo. Mas iba yung dating nang ikaw mismo ang nagdarasal kaysa sa ikaw yung pinagdarasala, sapagkat ang relasyon natin sa Diyos should be personal, experiential, personal, ramdam. Nevertheless, hindi naman ibig sabihin nagsisimba, nagro-rosaryo, nagno-nobena, sapat na, hindi pa. Dapat ang lahat ng yan ay humantong sa ating malalim na pakikipagrelasyon sa Panginoon. Kaya nga po kapag ako'y nagbe-bless ng mga religious articles, bukod sa formula, sa dasal, mapapansin po ninyo, isa sa mga sinasabi ko, Panginoon, makatulong sana ang rosaryong ito, ang krusipihing ito, ang imahe na ito, para mas mapalapit siya sa iyo. Para mas magkaroon siya ng malalim na relasyon sa iyo. Sapagkat kung hindi hahantong sa malalim na relasyon sa Panginoon, walang kwenta ang lahat ng yan. So yung ekstrang langis na sinasabi sa ating ebanghelyo napakinggan, yan yung relasyon natin kay Kristo. Dapat ay meron talaga tayo. Doon nagkatalo eh. Isipin po ninyo, sa una hindi mo naman makikita yung kaibahan ng mga foolish at wise. Pareho silang may mga lamps. Pareho silang mga nakatulog. Pare-pareho to eh. In the same way, na hindi mo naman makikita dito ngayon, yung tunay na mga banal na tao at yung mga santong kabayo, banal na aso. Hindi mo makikita. Lahat pare-pareho yan nagsisimba, pare-pareho yan nagdarasal, pare-pareho yan, hindi makabasag pinggan. Magkakaalaman lang yan sa maraming bagay. Pero ang isa sa pwedeng mapagkakilanlan ay yung pinapahiwatig. Nagkaalaman dito during midnight eh. Para sa akin, sa pagninilay ko, hating gabi, magkakaalaman kung sino talaga ang may malalim na relasyon, kung sino yung willing magbigay ng extra na pananampalataya, kung sino yung kakapit pa rin sa Diyos. Kapag nagkagipitan na, kapag dumaan na tayo pare-pareho sa matinding mga problema, dito mo makikita yung matatalino at tanga. Dito mo makikita yung talagang may malalim na relasyon sa Kanya. Sana mga kapatid, huwag tayong mag-atubili, matakot, magbigay sa Panginoon ng sobra, ng extra. Lalo pat pag hinihingi niya. Sundin natin siya sa sinasabi niya, mahalin natin siya hindi ng kalahati, kundi ng buo. Sundin natin siya kapag sinasabi niya sa atin, mahalin mo kahit ang kaaway mo. Extra yan. Sundin natin siya kapag sinasabi niya sa atin, magbigay tayo kahit nasasaktan na tayo. Extra yan. Sumampalataya pa rin tayo sa Kanya kahit parang wala ng pag-asa, kahit ikay pagod na, hirap na, extra pa rin yan. Sapagkat doon mas lalalim ang relasyon natin sa Kanya. Doon magkakaalaman at doon naman natin mararamdaman ang Kanyang awa at pagmamahal. Kasi hindi naman niya tayo hihiling ang magbigay ng extra kung alam niyang wala tayong ibibigay. Kung alam niyang hindi natin kaya at kung hindi niya tayo tutulungan. Alam niyang kaya natin at tutulungan niya tayo. Mas napiliin natin magbigay ng extra. Hindi eh. Ang pinipili natin ay bumigay ang mawala ng pag-asa. Kaya, kahit pwede pa, nagiging hindi na. Kahit may ipapanalo pa, sa una palang talo na. Hindi ko alam kung isa kayo sa mga nahingan ko ng panalangin. Mga 2 months ago, tungkol sa basketball game namin, Bulacan Prees basketball team kontra Manila Prees basketball team. Nahingan ko ba kayo ng dasal? Sabi ko, pagdasal nyo kami na kami ang mag-champion. That was 2 months ago yata. Di ba kayo magtatanong kung sino nanalo? Obvious ba? Hindi ko pinamalita sa inyo. Talo? At hanggang ngayon, di ako makamove on. No offense, marami tayong mga kaibigan sa Manila basketball team. Magagaling talaga sila. Iba, matataas pa, malakas talaga. Pero, sa tingin namin, sa tingin ko, kaya. It's just that, sabi nga ni Father Boyong, mga 2nd, 3rd quarter pa lang yun, collapse. Maaga kaming nag-collapse. Nag-give up.
When our shots were not falling, when we could not defend them, we could not guard them, nung medyo lumaki na ang lamang nila sa amin, we collapse. Yung makikita mo, yung shoulders namin, ganyan, baba na yung moral, baba na yung kumpiyansa, lito na, nagkakanya-kanya na. Samantalang second, third, ang aga. We were like, anyari? Ba't di tayo makashoot? Ba't sila puro shoot? Ang hirap nito. We were like, ano ba ito? Considering that we prepared for that. Pinaghandaan namin yon. Naghanda kami, hindi sa madaling laban. Naghanda kami sa mahirap na laban kung bakit nung nandun ang mahirap na yung laban, saka kami pinanghinaan ng kalooban. Kaya nga kami nag-prepare para doon eh. Naintindihan nyo ba? Kaya sa palagay ko, may ibibigay eh. May ibibigay na extra guts, extra hustle, extra confidence. Hindi binigay. Ang mas pinili namin bumigay. Hindi bumigay. Nawala ng pag-asa. Maaga pa. Tuloy, hindi namin sila nabigyan ng magandang laban. Yun, hindi ako makamove on doon. Kung natalo man kami, dapat maganda yung, hindi maganda yung laban. Talagang angat na angat sila. At kami, babang-baba naman. Hindi ako makamove on. Ikaw naman, kamusta ka? Isa ka ba sa mga Katoliko na nagsasabi, kung kailan naman ako lagi nang nagsisimba? Kung kailan naman akong lagi nang nagdarasal? Kung kailan naman ako, Lord, nagpapakabuting tao na? Saka pa bumagsak sa board exam yung anak ko. Saka pa ako hindi pumasa. Saka pa nalugi yung negosyo ko. Saka pa nagkahiwalay yung parents ko. Saka pa nagkasakit yung mahal ko. Lord naman, hello? Ano, gigive up ka na? Itong pakaisipin mo, ha? Sakaling hindi mo pa alam. Nagpapakabuti pa talaga tayo? Lumalapit ba talaga tayo sa Panginoon para hindi tayo magkaproblema? Kung yan ang iniisip mo, kapatid, imposible yan. Hindi tayo mawawala ng problema. Hindi pwedeng mangyari habang nabubuhay ka at habang nagmamahal ka, hindi mawawala ang problema. Kaya ibukas mo ang isip mo, ang totoo at ang dapat, nagpapakabuti tayo, nagdarasal, nagsisimba, nagpupondo na tayo ng ating relasyon sa Diyos. Kasi alam mo, magkakaproblema ka. Darating at darating ang problema. So nagdarasal ka, nagsisimba ka, naghahanda ka. Ngayon nandyan na yung problema. Sabihin mo, ano ito? Mag-give up ka na? Ang hindi mo alam, may bibigay ka. Extra pang unawa, extra pagmamahal, extra faith. Bakit? Matagal ka na nagsisimba, matagal ka na nagdarasal eh. It will just boil down sa willingness mong magbigay ng extra. Meron kang ibibigay, kaya mo lang. Mas pinipili mong bumigay. Kaya ang dami ng relasyon na nasira. Ang daming mga biyayang hindi nakuha. Kasi nag-give up, piniling bumigay, hindi ang magbigay ng extra pa. Tingnan po ninyo ang Panginoong Hesukristo, ha? Siya rin naman attempt. Biruin mo, nagkatawang tao na siya. Bata pa lang siya, ang dami niya nang nararanasang mga problema, pagsubok. Nangaral siya, nagpagaling siya, nagpalayas. Ang dami niyang ginawa eh. Tapos nung nandung huli, siyempre na-tempt siya, lahat na lang binibigay ko. Mamamatay pa rin ba ako? Baka pwede hindi na. Pero anong sabi niya? Hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Sige, kung kailangan pa akong magbigay ng extra, gagawin ko. Kaya siya namatay. Pero kaya din naman siya muling nabuhay. Walang muling pagkabuhay kung walang pagkamatay. Hindi natin mas mararamdaman ang pagmamahal ng Diyos. We will just have a knowledge of God. Yung knowledge na, alam ko makapangyarihan yan eh. Alam ko mabuti yan eh. Knowledge yon. Pero yung wisdom, yung maramdaman mo yon. And for you to realize that, mapagmahal talaga ang Diyos, makapangyarihan siya. Kailangan mong mamatay para maramdaman mo siya sa iyong buhay. Besides, sa Bible, kung mapapansin po ninyo, yan ang paboritong sitwasyon ng Panginoon when your back is against the wall. Nagwala ng pag-asa. Kasi doon magkakaalaman eh. Doon magkakaalaman, kaibigan ka ba niya? Di ba't ang kaibigan natin, napapatunayan natin? Hindi naman sa ginhawa eh, sa problema. Doon magkakaalaman, kaibigan ka ba niya? Hindi ka ba tatalikod sa kanya? Kahit may matindi ng problema. Maniwala ka kapatid, may ibibigay ka. At kapag nagbigay ka, doon mo siya mas matatagpuan. Doon ka niya sasalubungin. Kasi alam niya wala ka nang ibibigay. I mean, malapit ka na sa suktulan. Doon siya dudugtong. Doon mo mas mararamdaman ng Panginoon. Ito sanang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang ngayon. Lalong-lalo na kung tayo ay nasa ganitong sitwasyon. Huwag kang pasubok sa Panginoon.
hindi mo masusubukan ang Panginoon. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Makapangyarihan siya. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa. Alam kong di ringhin ng Diyos ang samot, Alam kong pero hindi ko basta mararamdaman ito. Kailangang ibigay ko ang extra. Ekstrang pagkunawa, ekstrang pagpapatawa, ekstrang pagmamahal, ekstrang pananampalataya. Alam kong may magagawa, alam kong di ringhin ng Diyos, pero kailangan kong magbigay din sa Kanya. Kailangan kumapit sa Kanya at maniniwala ako. Sa gayon ay siguradong may mangyayaring maganda. Pigit natin ang ating mga mata. Panginoon, willing ako na umunawa pa, na magmahal pa, na magtiis pa. Pero sana maramdaman ko ang pagpapala mo. Ibinibigay ko ang sarili ko sa iyo ngayon. Ipinagkakatiwala ko na hindi na ako magrereklamo, hindi na ako maninisi ng ibang tao. Aalisin ko ang takot ko, aalisin ko ang mga tanong ko, aalisin ko ang paghahanap ko. Hindi ko rin naman matitiis ang mga mahal ko, lalo tigit ang pamilya ko. Hindi ko rin naman hahanap sa iba ang damdamin ko. Kung ayaw nila, ako ang gamitin mo. Hallelujah! Tulungan mo lang ako, Panginoon, sapagkat hirap na rin ako. Pagod na rin ako. Lito na rin ako. Siya ay muling mabalik sa atin. Hindi Kanya iiwan. Hindi Kanya pababayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Hindi po pwedeng mawala ng paraan. Ikaw lang ang walang nakikitang paraan. Jesus is the way. He will give you the way. Huwag ka lang mawawala ng pag-asa. Huwag kang panghihinaan ng kalooban. Basta kahit nananakdown ka na, tuloy mo pa rin ang laban, bumangon ka pa rin. Ang importante, huwag kang pa-knock out. Be in the game, be in the fight. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mayroong magandang mangyayari. Kung lalapit kay Jesus, bigyan mo ng magandang laban ng Diablo. Huwag ka basta matatalo. Pagudin mo ang Diablo. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is ever shall be, world without end. Amen. I believe in God, The Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, He rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Offertory.
isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at anak na sagisag ng bigay mong kaligtasan. Pakinggan mo kami, mapagalingang Diyos. Itulot mong sarili namin laging maihandog sa banal mong apat ngayon. Amin ang ginaganap, pag-alay namin sana'y kalugdan mo. Isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sagisag ng bigay mong kaligtasan. Tungayan mo kami sa yaman ay kapos, gawing karapat-dapat bunga ng pagpapagod sa banal na pagtitipon, pag-ibig ang tugon. Pag-alay namin sana'y kalugdan mo. Isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sagisag ng bigay mong kaligtasan. Sarili mong pag-aalay ngayon'y inaalala habang naghihintay kami sa'yo. Nawa'y dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong lamana, katulad ng alimuyak ng insenso, akyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasambat, nagmamahal sa'yo. Pray, my sisters and my brothers, that our sacrifice may become acceptable to God, the loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. Look with favor, we pray, O Lord, upon the sacrificial gifts offered here,
that celebrating in mystery the passion of your Son, we may honor it with loving devotion through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Let Lord. us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For in you we live and move and have our being. And while in this body, we not only experience the daily effects of your care, but even now possess the pledge of life eternal. For having received the first fruits of the Spirit, through whom you raised up Jesus from the dead, we hope for an everlasting share in the Paschal mystery. And so with all the angels we praise you, as in joyful celebration we acclaim. Holy, 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 Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Please kneel. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy therefore these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dew fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is a chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of our faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Jesus, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray. We bow our head in silence. We remember our departed loved ones. Please include Choice, Anita Juan, Nene, Amang, Michaela Arsenio Seri, Ada, Enrique, Diongaso Maria, Basilio, and all who have died in your mercy, Jacinto. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Lazaret, Mother of God, with the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Jesus taught us to call God our Father, and so we have the courage to say, Ama namin, sumasalangit ka,
Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your spirit. Let us offer one another the sign of God's peace. Napayapaan po. Peace be with you. Lamb of God, who take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. behold Jesus, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. It's the body and blood of Christ, promise our lovers to life everlasting. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay, ibibigay pati
ang aking saya. Pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa Kanya. Purihin ang Diyos, purihin Siya. Lahat ay aking ibibigay, ibibigay pati aking buhay, upang purihin Siya. Lahat ay aking ibibigay, ibibigay pati aking buhay, upang purihin Siya. Lahat ay aking ibibigay, ibibigay pati aking buhay, upang purihin Siya. Upang purihin Siya. Upang purihin Siya. Salamat sa'yo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa'yo, Diyos. Salamat sa bugtong mong anak. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. At sa iyo'y aking sasabitin, at maging sa huling sandali ng aking buhay. Pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Let us pray. Nourished by this sacred gift, O Lord, we give you thanks and beseech your mercy, that by the pouring forth of your Spirit, the grace of integrity may endure in those your heavenly power has entered. Through Christ our Lord. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama.
Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong miisay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na biran ng lasal at tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa Maraming iyo. salamat po sa inyong mga panalangin at sa inyong mga suporta sa pag-share ng ating mga reflections and mga videos. Pagpalain kayo ng buong may kapal. At katulad ng sabi ko kanina, may nag-pop up lang sa isip ko. Napaka-meaningful para sa akin nang dumating yung bridegroom, yung ikakasal, samantalang ang ginagamit ng mga wise ay yung extra na nila. So, alam ng Panginoon kung ang ginagamit mo na pasensya ay extra na. Para bang hindi mo kailangan sabihin sa Kanya, Lord, extra ko na ito, hindi ko na talaga kaya, pero pipilitin ko. Alam niya yon. Alam niya kung nandun ka na sa extra mode. At katulad ng ginawa niya sa Ebanghelyo, bago mawala yung extra, nandun na siya. Ganun siya. Bago ka tuluyang mawalan ng pag-asa, nandoon siya. Sa kabilang dulo, sasalubungin ka niya. Dudugtungan niya yung extra mo. Kaya sana huwag tayong mawawalan ng pag-asa. The Lord be with you. And with your spirit. And may God bless you and our loved ones. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. Go in the peace and love of our Lord Jesus Christ. Thanks be to God. Salamat din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. They saw a great light near the spring, and then it lowered and they saw it part. And all at once they saw a lady crying there. And she wept all the while she spoke. They saw her tears flow from her eyes. They flowed in steady streams of light. They flowed in steady streams of light. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. Salamat po. Thank you. Salamat po.